Magandang araw mga mag-aaral! Magandang araw din po, Ginang Villapando. Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating pambungad na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we offer to you our class today. Thank you for your protection and love. Help us to focus our hearts and minds on what we are about to learn. Guide us as we discover more about the world around us. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen! Muli ay magandang umaga po sa ating lahat. Bago po kayo umupo ay maaari po bang pakiayos muna po ng ating mga upuan at pakipulot po ng mga basura sa ilalim ng ating mga upuan. Kung okay na po ay maaari na po tayong umupo. Maaari ko bang malaman kung merong liban para sa araw na ito? Ma'am, wala pong liban ngayong araw. Mahusay at talaga namang napakasisipag pumasok ng aking mga mag-aaral sa klaseng ito. Dahil dyan, maaari nang pumunta sa unahan ang naka-assign na magbabalita para sa araw na ito. Mahusay, Princess, at salamat sa napakainit mong dalang balita para sa araw na ito. Ngayon naman ay tayo ay magbabalik-aral. Maaari ko bang malaman kung ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue? Sige, Nicole. Ito po ay nagpapalawak sa ating kamalayan at pag-unawa sa mundo. Mahusay! Okay, ikaw naman, Dale. Ito din po ay mahalaga sa paghahanda sa kinabukasan upang maging malakas tayo. Magaling! Mukhang lubos niyong nauunawaan ang ating nakaraang talakayan o aralin. Dahil dyan, ay bago tayo magpatuloy, ay magkakaroon muna tayo ng isang short activity. So, ang activity ito ay tinawag na Guess the Word with the Use of Images. So, ang kailangan nyo lang gawin ay hulaan yung salita sa pamamagitan ng mga images. So, ipa-flash ko po dito sa aking PowerPoint presentation kung ano po yung inyong mga sasagutan. Okay, sino pong gusto mag-try para sa question number 1? Sige, Ana. Greenhouse gases. Tama. Ito ay greenhouse gases. For number 2 po, sige, Jose. El Nino po. Tama. Ito ay El Nino. Next po, ano kaya yan sa tingin nyo? 3 words po yan. Okay, sige, Dale. Sea level rise po. Sea level rise, tama. Sa number 4 po, sino pong gustong mag-try? O, may yapak-yapak pa siya, no? Sige, Allen. Carbon footprints po. Tama, ito ay carbon footprints. And for the last number, sige, Mika. Ma'am, climate change po. Tama, ito ay climate change. Palakpakan nyo naman po ang inyong mga sarili dahil napakahuhusay po ng inyong mga pagsagot sa ating activity. So, mukhang may ideya na kayo kung ano yung ating magiging aralin para sa araw na ito. Meron ba kayong ideya kung ano ang ating magiging aralin? Ito po ay tungkol sa climate change. Tama, ito ay tungkol sa climate change o pagbabago ng klima at mga suliraning pangkapaligiran. At upang lubos niyong maunawaan ng ating aralin, ay meron akong ipapanood na video sa inyo. So, itong activity naman na ito ay tinatawag kong Share Your Thoughts. Bakit? Kasi after nyo pong mapanood yung video, ay mag-share po kayo ng ilang mga natutunan nyo based po doon sa video. So, ito po ay 5 minutes lamang. So, kung ready na po tayong manood, ay maaari na po tayong mag-umpisa. Maaari po bang pakiayos po ng inyong pagkakaupo? Okay, mahusay. Ngayon ay pwede na po nating panoorin ang video. Kapag may lakas, may kabutihan. Ang mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane,
at nitrous oxide ay natural na nabubuo sa atmosfera ng mundo. Ang mga ito ay mahalaga sa mga nabubuhay sa mundo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ibang init na nanggagaling sa araw. Ang mga sobra naman ay ibinabalik sa kalawakan kaya saktong init lang ang nananatili sa mundo. Kung wala ang mga greenhouse gases na ito, ay magiging sobrang lamig sa mundo. Ngunit, paano naman kaya kung nasobrahan sila? Sa araling ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas, ang climate change. Naitala ang Pilipinas bilang pang-apat sa 10 bansa na pinaka-naapektuhan ng climate change. Ito ay dahil sa lumalakas, dumadalas at nagiging unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha at malalakas na ulan na nararanasan sa Pilipinas dahil sa climate change. Ngunit ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa klima ng mundo na tumatagal ng dekada, siglo o mas matagal pa. Ito ay maaaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaari ding napabilis o napapalala dulot ng gawain ng tao tulad ng pagsusunog ng mga kagubatan at usok mula sa mga pabrika at sasakyan. Nagiging dahilan ito ng pagtaas ng konsentrasyon ng mga greenhouse gases sa atmosfera ng daigdig. Ang mga greenhouse gases na ito ay nagsisilbing heat trap na nagdudulot ng pag-init ng mundo o global warming. Isa ito sa mga palatandaan ng climate change. Sa kabuuan, ang mga epekto ng climate change ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang pagtaas ng average global temperature. Makikita sa graph ang kapansin-pansin na pagtaas ng temperatura ng mundo mula 1880. Ito ay magresulta ng pagtaas ng level ng tubig dagat dahil sa pagkatunaw ng mga yelo. Nagbabago rin ang alon ng karagatan o oceanic currents. Kasabay nito ang pagbabago rin ng migration pattern ng mga hayop na umaasa sa oceanic current na ito. Nagkakaroon din ng matinding mga kaganapan sa init na nagdudulot ng sunog at tagtuyot. Sa katunayan ay dumadalas ang kaso ng mga wildfires sa mundo. Nagbabago rin ang mga pattern ng ulan at bagyo. Nagiging sobrang lakas ang mga dumarating na bagyo. Minsan naman ay tag-ulan na pero sobrang init pa rin. Narito naman ang mga epekto ng climate change sa Pilipinas. Kapansin-pansin ang madalas at matagalang kaso ng El Nino at La Nina, pagkakaroon ng malalakas na bagyo, pagguho ng lupa, at forest fires. Nagkakaroon din ng suliranin sa karagatan dahil sa tinatawag na coral bleaching na pumapatay naman sa mga coral reef na siyang tahanan ng mga isda at iba pang lamang dagat. Nagdudulot din ito sa pagbaba sa bilang ng mga nahuhuling isda at pagkawala o extinction ng ilang mga species. Nagkakaroon naman ng panganib sa food security dahil pangunahing nakikinsala ng malalakas na bagyo ang sektor ng agrikultura na nagpapalit naman ng produksyon. Tumataas naman ang mga nagiging biktima ng sakit tulad ng dengue, malaria at kolera dahil sa pagbabago-bagong panahon at matinding init. Mayroon din namang mga mamamayan ang napipilitang lumikas dahil sinira ng malalakas na bagyo ang kanilang mga tahanan o kaya ay natabunan ng lupa dahil sa landslide. Samantalang iba naman ay kinakain ng dagat ang dating lupa na kinatatayuan ng kanilang mga tahanan. Pinangambahan din na malubog sa tubig ang ilang mabababang lugar sa Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level bunga ng pagkatunan ng mga icebergs sa Antarctica. Sa mga nabanggit na sitwasyon, isa lamang ang malinaw. May ginagawa ang tao na lalong nagpapabilis at nagpapasidhi sa climate change.
Ang mga suliraning pangkapaligiran tulad ng suliranin sa solid waste, deforestation, water pollution, at air pollution ay may tuturing na mga sanhi ng climate change. Kung hindi ito mahihinto, patuloy na daranas ang ating bansa ng mga mas matitinding kalamidad sa hinaharap. Hindi na natin mapipigilan pa ang climate change, kung kaya't ang mga mahalagang dapat gawin ay maging handa tayo sa pagharap sa mga kalamidad na dulot nito. Ito ang ating tatalakayin sa mga susunod na aralin. Okay, base po sa bidyong ating napanood tungkol saan po muli ang paksa nito, mga suliranin at hamong pangkapaligiran po. Tama, o ito ay tungkol sa pagbabago ng klima at mga suliraning pangkapaligiran. So ano nga ba itong pagbabago ng klima? So ito po ay tinatawag ding climate change sa Ingles. Ito rin po ay isang natural na pangyayari sa daigdig. So meaning po, unpredictable po siya. At ilan po sa mga patotoo sa pagbabago ng klima ay ang paglago ng carbon dioxide at ilang pang mga elemento at mga greenhouse gases. So yung carbon dioxide po, ito po yung pinaka-common gas na alam natin, no? Kasi tayo pong mismong mga tao ay naglalabas nito. Ang ilang halimbawa pa po ng mga greenhouse gases po ay yung mga methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and water vapor. So carbon footprints naman po ang tawag sa mga labi sa mga gawaing madalas at maramihang pagsusunog. So kanina sa video, nabanggit din yung mga suliranin at epekto ng climate change sa ating kapaligiran. Maaari ba kayong magbigay ng ilan sa mga halimbawa nito? Ma'am, El Nino po. Mga pagkasunog po ng kagubatan. Tama! Ang lahat ng inyong sinabi ay mga epekto ng climate change sa ating kapaligiran. So, ano nga ba yung mga epektong ito? So, ang pinakauna na dyan ay ang tagtuyot at pagkasira ng kagubatan. So, nangyayari po yung tagtuyot sa pagtaas po ng temperatura at kakulangan sa tubig. So, katulad nga po ng mga sinabi niyong halimbawa, ito po yung El Nino at yung forest fire. So, pag sinabi nating El Nino, ito yung nararanasan nating tagtuyot tuwing summer. Natutuyo po yung ating mga palayan, ating mga kalupaan. So, yung forest fire naman po, madalas po natin itong naririnig sa mga balita, lalong-lalo na po sa ibang bansa. So, katulad po sa Australia, sa Italy, nakakaranas po sila ng mga forest fire po. Or kung mas lalala pa siya, tinatawag na po siyang wildfires. So, ang forest fire po nangyayari pag ang mga halaman, ang mga puno't halaman po ay sobrang dry po at sabayan pa po ng sobrang init, ay maaari po itong magkaroon ng sunog na siya naman pong kumakalat. So, sa pamamagitan po ng hangin naman, kung halimbawa ay sobrang lakas po ng ihip ng hangin, ay mas mabilis po ang pagkalat nito. Ang sumunod naman po ay masama rin po sa kalusugan ng tao ang sobrang init. So, alam naman po natin yan, lalong-lalo na nung naranasan natin ito ngayong summer, di ba? So, kaya tayo ina-advise na uminom tayo ng maraming tubig kasi nga, maaari tayong ma-dehydrate, masunog ang balat, yung mga sunburn na tinatawag natin. So, ina-advise din tayo na huwag tayong lalabas sa mga peak hour ng init. So, sinasabing ang pinaka-mainit na oras ay 10 a.m. to 4 p.m. So, at ang higit sa lahat, yung heat stroke. So, napakarami pong nahi-heat stroke pag sobrang init po ng panahon. Lalong-lalo na po pag may mga existing disease tayo katulad po ng hypertension. Ang sumunod naman po ay ang pagtaas ng level ng tubig at malalakas na mga bagyo. So, nabanggit kanina sa video na tumataas po yung level ng mga tubig dahil nga po sa pagkatunaw ng mga nagyayanong bahagi ng daigdig. So, ano ba yung tinutukoy ditong lugar? Saan ba yon? So, ang ilang halimbawa po dito ay yung tinatawag nating Antarctic or Antarctica na kontinente.
Kasi sinasabi po ng mga scientists na malaking parte na po ang natutunaw. So sabi rin dito, pag ito po ay natunaw, ito po ay dadagdag po sa volume po ng tubig ng ating mga karagatan, which is pwede siyang mag-cause ng paglamon sa kalupaan. At ang sumunod naman po, pag ganito rin po na patuloy po ang pagkatunaw po ng mga nagyayelong bahagi ng daigdig, ay pwede rin po itong mag-cause sa atin ng malalakas na bagyo. So dito ay pwedeng mabuo yung iba't ibang malalakas na bagyo, no? So katulad sa Amerika, hurricane ng mga tawag sa kanila sa mga ganon. Lalo na sabayan pa ito ng ihip ng hangin, no? Yung hindi maintindihan kung... So doon po nabubuo yung low pressure area. Ngayon naman, bilang isang estudyante o mamamayan, paano kayo makakatulong upang masolusyonan ang epektong dulot ng climate change? Kasi 'di ba sinabi kanina sa video na hindi na natin mapipigilan ng climate change. So ang magagawa na lang natin is makiisa tayo kung paano tayo makakatulong na maibsan yung mga nararanasan nating palalang epekto ng climate change. So maaari ba kayong magbigay? Huwag po tayo magpuputol ng puno, bagkus po tayo ay magtanim. Tama. Huwag po tayo magsusunog ng mga goma at plastic. Mahusay. Magtipid po tayo sa paggamit ng kuryente. So, lahat po ng mga sinabi nyo ay isa po siyang posibleng solusyon sa epekto po ng climate change. So, para po tayo ay mas lubos nating maunawaan, ay narito pa po yung ilang hakbang na pwede nating gawin upang makatulong po. So, narito pa po yung ilang posibleng solusyon, no? Unang-una ay iwasan ng paggamit ng fossil fuels. So, ang ilang halimbawa po nito, yung mga natural gas, petroleum, coal, kasi sinasabi po na large contributor po ito ng carbon dioxide. Next po is pagbawas sa paglalakbay. So, ito naman po ay in terms of transportation. So, kung hanggat maaari, kung pwede tayo maglakad, gumamit ng bisikleta, or tumira po ng mas malapit sa pinagtatrabahuhan natin, ay pwede naman po. Sumunod po ay itigil ang pagputol ng mga puno. Dito naman po, alam naman natin na bawal po talaga ito. Kasi po, ang mga puno po, sila po ang sumisipsip ng mga tubig, lalong-lalo na po pag may mga matinding pagbaha. At pag sobra rin po natin pinutol yung mga puno, ay pwede po itong mag-cause ng landslide. So, kung kailangan man natin magputol, dapat ay matuto rin po tayo magtanim. Sumunod po ay gumamit po tayo ng mga alternatibong mapagkukunan po ng enerhiya or ng mga kuryente, kumbaga. So, ang ilang halimbawa po dito ay yung wind energy, solar energy, and hydroelectric energy. Okay, para naman po sa ating gawain na tinawag na Ibalita Mo Ako. So, para po sa panuto, ang klase ay hahatiin sa 3 grupo at bibigyan ng kaukulang paksa mula sa guro. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 minutos, ito ay kanilang ipapakita sa pamamagitan ng pagbabalita. Maging malikhain at organisado. Para po sa Group 1, ang kanilang paksa ay climate change. Sa Group 2 ay tagtuyot at pagkasira ng kagubatan. At sa Group number 3 naman po ay pagtaas ng level ng tubig, dagat at malalakas na bagyo. So, para po sa criteria, ito po, nilalaman 20%, organisado ay 50%, pagkamalikhain ay 15%, a total of 50%. So, kung wala na pong katanungan, ay maaari na po tayong magsimula. Okay, time's up na po. Pwede na po tayong bumalik sa ating mga upuan dahil po Group 2 ang nauna, Group 2 po ang una magpe-present, susundan po ng Group 1, sumunod po ang Group 3. Muli ay palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil napakahuhusay po at napakagagaling po ng inyong ipinakita sa inyong presentasyon para po sa ating naging gawain. So, para po sa inyong mga score, ang Group 2 po ay nakakuha ng 45 points dahil po sa pagiging nilang pagkamalikhain. So, sumunod po ay ang
Group 3, sila po ay nakakuha ng 47 points dahil po maganda po yung kanilang nilalaman. Sumunod naman po, ang Group 1 po ay nakakuha ng almost perfect score po, which is 49 points. So, almost perfect na po, no? Medyo kasi po nagka-minus sila kasi po sila ay hindi masyadong konting-konti lang naman, hindi po sila ganong ka-organisado. So, muli palakpakan po natin ang ating mga sarili. Okay. Kung lubos niyong nauunawaan na ang ating naging talakayan, ngayon naman ay gagawa tayo ng isang problem tree kung saan ay tutukuyin nyo ang mga sanhi at epekto ng climate change sa ating kapaligiran. So, maging organisado po at malikhain po sa paggawa. So, para po sa criteria, para sa nilalaman, 20%, pagiging organisado at malinaw, 15%, pagkamalikhain, 10%, kalinisan ay 5%. So, sa kabuuan po, ito ay 50%. So, sa isang buong yellow paper na lang po ito sagutan. Okay, tapos na po ba ang lahat? Maaari na po bang ipasa? Okay, ipasa na po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating pagninilay. So, itong gawain naman ito ay tinawag kong sabi. So, sasabihin nyo kung ano yung naunawaan nyo at nababatid. So, sa isang malinis na papel, isulat ang mga sumusunod. So, bibigyan ko lamang po kayo ng 2 hanggang 3 minuto upang sagutan at makumpleto po ang pangungusap. So, pwede na po magsagot? Okay, alam ko naman talaga kayo uwing-uwi na at talagang tingin kayo sa orasan, no? So, ngayon ay bago tayo maghiwa-hiwalay ay narito ang inyong takdang aralin. So, ito po ay gagawin nyo sa isang 1/2 crosswise yellow paper at sagutan nyo po ang mga sumusunod. Ano ang sakuna? Pangalawa, magbigay ng mga panganib na dulot ng sakuna. At pangatlo, magbigay ng mga ahensya na responsable sa kaligtasan sa panahon ng sakuna. So, yan lamang po yung ating takdang aralin. So, 1/2 crosswise yellow paper po, no? Napakasimple lang po at napakadali. Baka naman po'y malimutan nyo pang ipasa. Okay, kung wala na pong tanong ay maaari na po tayong umuwi at mag-ingat po tayo sa ating mga pag-uwi. Okay, goodbye and thank you. Class dismissed. Goodbye.